Oh, ito ba? Mamauwi tayo! Mahal, tara na! Bilis! Siyahan mo, di ba? Sarap yan. Santa naman ako sa kurado tayo. Kamahalan, ang inyong kabiyak ay magsisilang na. Hayaan niyong ako na ang magbantay rito. Umuwi na kayo para masamahan niyo siya. Ngayong gabi ay kapistahan ng pagsamba sa buwan. Kung kailan mas marami ang tao, doon lumalabas ang kasamaan. Malalim na ang gabi. Hindi na magpapakita ang mga yon. Hindi ba mga kasama? Sige pa, iri pa! Nakikita ko na ulo niya! Iri mo pa! Sige, malapit na siya lumabas! Iri pa! Malapit na! Konting iri pa! Sige na! Iri pa! Iri! Aba! Hoy! Kaibigan! Tara! Tikman niyo yung mga kaibigan! Pura-pura! Ay! Halika! Halika na, bilisan mo! Dito tayo! Nagulat ka ako na biglang nakita yung asawa niya eh. Oo, bago lang yan! Uy! Isa mo! Napakaganda talaga rito. Anak! Anak! Dito tayo! Kita niyo! Uy! Tara, bilisan mo! Teka, alam mo ba, kanina pa kita sinusundan? Saan mo ba nabili ang maskara yan? Nakakatawa talaga, Gusto ko no? rin bumili niyan. Kakaiba kasi yung itsura eh. Uy, hintayin mo! Mga alimaw! Ngayon din ay pumunta ka sa aming tahanan. 3 halimaw lang naman yan. Kakayanin ko na sila. Kamahalan! Narinig mo ako. Sige na! Masusunod! Sa wakas, may panganak na rin niya ang bata pagkatapos ng 3 taon at 6 na buwan. Ang mabuti pa, sabihin niyo agad sa kamahalan ang magandang balitang ito. Sige na, bilisan niyo. Sasabihin namin. Tayo na. Bilisan natin. Sino ka? Ngayon din, lumayas ka rito!
Kamahalan! Masamang balita! May nangyayari po sa mansyon! Hindi. Si Sinyang. Sino ka? Ang lakas ng loob mong pasukin tong mansyon! Magpakilala ka! Kung ayaw mong balatang kita ng buhay! Matabi lang dila mo. Ano bang hinihintay niyo? Niligpit niyo na siya! Chenyo, ikaw nang magdala sa bata sa kanyang ama. Iwan mo na ako. Hindi ko po magagawa yan. Mahal na Ginang, kaunting tiis na lang. Parating na ang kamahalan. Pero nasa siya. Oo nga naman. Abala pa ang kamahalan sa tungkulin niya. Mukhang hindi niya maililigtas ang pamilya niya ngayon. Yang si Ling Shushi ay kailangang mawala ngayong gabi. Huwag na kayong magtangka pang lumaban dahil wala kayong kapangyarihan. Anak ko ito! At hindi ito si Ling Shushi! Huwag mo siyang sasaktan! Talagang hinahamon mo ko. Shiji, natutuwa akong makita ka. Tandang tayo, sa napakaraming taon hindi pa tayo nagkakaharap. Wawakasan ko ngayon din ang buhay ng batang ito. At hindi mo ako mapipigil! Lubha pa rin, mainitin ang ulo mo. Kaya kailangan madagip ka sa galan ng kalangitan. Huwag ka nang lumaban pa. Talagang matigas pa rin ang ulo mo. Magaspang ang iyong kalooban. Hindi ko kinaya ang iyong katigasan. Tayo, nagawa mo mang ipagtanggol ngayon ang batang yan. Ngunit sa darating na panahon, pagbabayaran niyang lahat ang ginawa mong ito sa akin! Sinyang! Sinyang! Anong nangyari? Kumusta ang panganganak mo? Mabuti naman. Alam ko ang mga nakaharap ko ay paraan upang pigilan ako makuwi agad. Patawarin mo ko. Jin, bilang pinuno ng mga kawal, dapat lang na isagawa mo ang tungkulin mo. Tungkol naman sa amin, kaya namin ang aming sarili. Chenlo, Po. ikuha mo ang iyong kamahalan ng tubig. Opo. Ayos lang ako. Teka, Sinyang. Sino ang matandang yun?
Nalimutan kong ipakilala. Siya si Tandang Taye. Kung hindi siya dumating kanina, baka hindi mo na kami inabutan. Dahil sa kinuha na kami ng babae. Kayo pala, Tandang Tayi. Patawarin niyo po ako. Hindi ko kayo nakilala. Tumayo ka na. Datasan ako pumunta rito upang tulungan si Ling Xuxi upang maging tao at gawing immortal. Payapa na rin naman lahat. Kaya babalik na ako sa bundok sa Si Ling Yuan at Xuxi. tutuloy ang pagsasama. Tanda! Anong tungkol sa kanya? Nanganganib ang lahat at walang magagawa ang mga tao. Noon ay isang babae si Ling Xuxi sa pamumuno ni Kinang Noa. At sa utos ni Emperador Eberald, bumaba siya sa lupa upang lipulin ang masasama. Kaya naman, gagawin lahat ni Shiji upang pigilang maging Diyos ang bata. Kung ganun, paano ko siya mapangangalagaan? Sa banta ng kampo ng kadiliman. Labis kang nag-aalala. Ngunit lubhang nasugatan ang kampo ng kadiliman, hindi na siya babalik pa. Pagkalipas ang ilang taon, kapag lumaki na ang bata, hanapin niya kamo ko sa kuweba ng Jingguan sa bundok sa Yuan. Dahil bibigyan ko siya ng kapagyarihan upang maging immortal. Ngunit bago yan, ang mga yamang ito ang mangangalaga sa kanya. Li Jing, tingnan mo. Tandang Tay! Tandang Tay! Siya nga pala, ang salitang ni ay nangangahulugang ang paghiyaw sa multo at mga Diyos. Kaya ang itatawag mo sa kanya ay Neja. Nisha. O sige, uminom pa kayo! Patawad kung pinaghintay ko kayo. Patawad. Patawad sa inyong paghihintay. Patawad. Patawarin niyo ako. Patawad. Pagdating. Pagmustan niyo! Si Nesha pa rin. Ang laging nasa unahan ng listahan. Oo nga. Tingin niyo kaya, mahihigitan niyo pa siya? Oo naman. Kaya natin yan. Alagawin tayo sa unahan. Siya lang ang magaling. Kumalma muna kayo. Mauna rin tayo. Kaya naman tayo narito lahat ay upang mag-isip ng paraan. Kaya naman, kung meron kayong naisip, sabihin niyo lang agad. Ano nga bang magandang dapat gawin? May naiisip na lang tayo siya, Nesha. Ilang ang tanging paraan. May naiisip ka magandang gawin. Alam nyo, sa totoo Wala na tayo lang, pa magagawa. ang mga napatay niya ay mga ordinaryong kampon lang. Kaya siya ang lagi nasa unahan ng listahan. Dahil masipag siya sa pagtugi sa mga halimaw. Siguro ibuhos natin ang buong lakas natin sa isang magandang dahilan. Sa halip na magtalo-talo tayo rito. Pwede rin Hoy, natin gawin yan. kung sino ka man, huwag ka masyadong mayabang. Kung may naisip ka, sabihin mo na lang. Tingnan natin. Isip yata magandang paraan yan. Tingnan natin. Ang nakikita niyong larawan ngayon ay isang kampon ng kadilimang nagpapakita sa ilog ng Zia. Sinasabing, sino man ang makapatay sa kampon ng kadilimang ito, tatanghalin kauna-unahang mestrong mga ngaso sa buong mundo. Maganda yun ah. Gusto ko linawin na ang haba ng leeg niya ay hindi matatawaran. Isang gang talampakan ang haba at ang play nito nasa 15,000 pangil sa kanyang bibig. Ang balat nito ay pwedeng maging matibay na baluti kung saan ang patalim at bala ay hindi tatalab dito kahit anong gawin mo. At ang kanyang mga buto ay maaari namang ilaga at kainin ang laman upang mas humaba pa ang iyong buhay. At ang kanyang luha naman ay maaaring maging mga pera. Maaari nga mangyari yun. Parang tayo nakasama ng ganung malimaw. At ito pa, kung magtutulong-tulong tayo, walang dudang mahuhuli natin ang halimaw. Siyempre ako mamumuno para tiyak ang ating tagumpay. Hoy, tigil ka rin ha. Ang ilog ng Zia ay bawal puntahan sa utos ni Li Jing. At hindi ako interesado. Ikaw ba? Interesado ka ba? Hindi rin ako interesado. Ikaw, Kalasag.
Wala akong kagana-gana. Walang kwenta yan. Interesado. Sandali! Ito ang gusto ko malaman yung lahat. Taon-taon, may nawawalang mga bata sa ilog na yon. At walang duda na ang halimaw ron sa may ilog ay may kinalaman kay Li Jing. Yun ang totoo. Bintang pang isang gusto. Baka di niya kailangan kung sino si Luigi. Hindi niya kilala kung sino si Luigi, Ano sinasabi mo? Ito kasing si Li Jing na pinuno ng kawal ng Chentangguan ay may nakalabang kampo ng kadiliman. At sa palagay ko mabuti at makatao nga siyang masasabi. Pero isa siyang ipokrito at walang silbi gaya ng daga. Sino ka para gawin yun sa akin, ha? Bata, dahan-dahan ka. Ako ang kinatatakutan ng kampo ng kadiliman. Ako si Nesha. Ha? Narinig niyo ba ang sinabi niya? Ikaw pala yan. Alam mo ba na, matagal na kitang hinahanap, pero ngayon, ikaw na mismo ang nagpakita sa akin, mga kasama! Sugurin siya! Lusog! Isa ka pa? Ano ba naman kayo? Wala kayong silbi. Ang lakas naman ng loob mo sira ng aking ama. Ba't ganyan ka makatingin? Aray! Ano? May sugat ka? Wala. Ayos lang ako. Malaking gulo to. Diyosa! Diyosa! Ayos ka lang? Si Tandang tayo yan may gawa nito. Labing-8 taon na ang nakalipas. Narito ako. Hindi kita pababayaan. Awi, huwag na. Ang espiritong dragon na taglay mo ay mahalaga. Huwag mo nang isakripisyo pa. Ang halaga'y mabuhay ka. Hindi na mahalaga kung... Diyosa! Ngayong naisilang ng immortal na sanggol, ang angka natin ay hindi na kayang panghawakan pang bukas. Ito ang kinasapitan natin. Ngunit ikaw ay kakaiba. Kailangan mong panatilihin ang hangin at ulan sa Chentangguan ng 300 taon upang maging immortal ka. Tandaan mo yan. At gawin mo ang lahat ng makakaya mo. Alang-alang na rin sa saligay. Kung walang kaligayahan, magiging pahirap lang ang maging isang immortal. Huling espiritu na lang ang nasa akin. Maging tanyag man ako. Ngunit ang gusto ko'y tulungan ka pa rin. Makita mo ang liwanag. Ano ka ba?
Ayos ka lang? Anong masasabi mo ron sa babae kanina? Ordinaryong babae. Wala ka namang kwenta. Hindi ka talaga titigil! Lagi mo na lang ako binibigyan ng problema! Tuturuan kita ng leksyon ngayon din para magtanda ka! Papatayin kita sa palo! Ano ginagawa niyo? Ano ba? Umarte lang kayo. Yan ang bagay sa inyo! Para magtanda kayong dalawa! Lahat nyo ng problema na dinadala niyo sa akin! Lalo ka ng bata ka! Ang tigas ng ulo mo! Ikaw talaga! Nietzsche! Alam mo ba ang ginawa mo? Opo! Alam ko na, Ama! Patawad! O sige, patatawarin kita. Pero huwag ka nang uulit! Pasensya na kayo sa aking anak kung nakasakit siya. Palibasa ay bata pa. Kaya naman may katigasan ng ulo. Pero hindi ko palalagpasin yon. Sana huwag na natin palakihin. Ako na ang nakikiusap. Patawarin niyo siya. Tandaan mo to! Bata! Palalagpasin ko ang ginawa mo sa akin! Alang-alang sa ama mo! Sa susunod, pugat ang ulo mo! Tayo na! Tanda sa akin niya. Hindi ko malilimutan kung ginawa niya. Yung makalakad. Neisha, maghugas ka ng kamay. Kakain na. Ama, hindi ba kayo kakain? Bukas, anak. Kailangan mo pumunta sa bundok ng Tianyuan. Kaya kailangan mong manalangin. Ay, nako, bundok ng Tianyuan na naman. 20 taon nyo nang sinasabi yan. Pabayaan nyo na nga ako. Ano ka ba? Makinig ka sa akin, Nietzsche. 18 taon na ang nakakaraan. Na makipagkasundo ako kay Tandang Tayi. Na paglaki mo, pupunta ka sa kabundukan yun upang magsanay ka sa pagiging ganap na Diyos. At bukas ang takdang araw na yon. Maganda yun para sa'yo, anak. Nietzsche, pumunta ka na. Maganda? Bakit hindi kayong pumunta? Puro tawismo at pagsasanay lang ang gagawin ko ron. Ayoko nga. Ay, hindi ka pwedeng tumanggi. Tungkulin mo ang gawin yon. At yun ay nakatadhana na. Ang tinatawag na mababaw na ugat ang lumilikha sa sangkatauhan. At ang mga malalalim na ugat ang siya namang namumuno. Ay, yun ay dahil sa iba't iba ang kapalaran ng mga nilalang sa mundong ito. Ngunit ikaw ay tinadhana. Kakaiba kang nilalang. May gabay ka mula sa itaas at magiging katuwang ka ng hari. Kaya naman hindi ka katulad ng iba. At sa hinaharap, malayo ka sa mga kaguluhan. Ha? Paano ako malalayo? Yung mga lalaking yun, nasabi nila, kasalanan mo raw ang pagkakaroon ng kampon doon sa ilog ng Zia. Kaya naman nagalit ako sa kanila. Ama, anak mo ako. Dapat lang na ipagtanggol kita laban sa kanila. Kalimutan mo na ang tungkol sa ilog na yon. Ako nang bahala sa kanila. Teka, Ama, yung totoo. Tingnan nyo, totoo yung kampon sa may ilog ng Zia. Kasi kung totoo nga, ako mismo ang haharap sa kanya para matigil na ang sinasabi ng mga taong yun. Ikaw ang tumigil. Sinabi ng tama na. Matagal ko na ipinagbawal ang puntahan ng ilog Zia at walang sino mang maaaring pumunta kahit na anak pa kita. At saka hindi mo kailangan maniwala sa mga yun. Maganda ka na. Bukas ng umaga sasamahan ka ni Chenglu. Ang init naman ng ulo nyo. Ikaw, may sasabihin ka? Grabe.
Bakit ganito? Ni wala pa ako nakikitang gising na kapitbahay. Anak, ito ang unang pagkakataong maglalakbay ka. Mapanganib para sa'yo. Kaya kailangan mo mag-ingat, ha? Bawasan mo ang katigasan ng ulo mo. Alam ko yun, ina. Nag-usap na kami kahapon ni Ama. At naisip ko rin, tama nga ang pag-aralan ko ang tawis mo para maging isang immortal ako. Huwag po kayo maglala. Papaluin ko yung si Necia kapag matigas ang ulo. Tumigil ka nga. Teka. Si Ama, galit pa rin po ba? Ikaw kasi ginalit mong yung ama. Kilala mo naman yun. Hindi nakikinig minsan. Ang totoo niyan, mas nauna pa sa akin magising ang iyong ama. Sige po, alis na kami. Sige po, paalam na. Sige po. Sige. Yeah! Chenglo, ingatan mo ang anak ko, ha? May hindi tama. Hindi ba ang bundok ng Tianyuan ay nasa kanlurang bahagi ng Tientangguan? Paano tayo napunta rito? Patungong ilog ng Zia to ah. Sinong may sabing sa bundok ng Tiangyuan tayo pupunta? Ha? Ang maging immortal ay nakakasuya. Taglay ko ang bilugang kapangyarihan ng langit at lupa. Kaya ano pang ituturo nila, hindi ba? Baka sila pang turuan ko eh. Yeah! Tayo na! Ilog ng Zia? Naku! Hoy! Necia! Hintayin mo ako! Ano ba? Necia! Nasa ipinagbabawal tayong ilog ng Zia. Kapag nalaman to ng iyong ama, tiyak na malalago tayo. Necia, buti pa tayo na. Huwag kang magulo. Kung gusto mong umalis, bahala ka. Tiyak na may tinatago si Ama. Yun ang gusto kong malaman. Hindi niya ipagbabawal to kung walang dahilan. O sige, kung talagang hindi kita mapipigilan, ikaw nang bahala. Pero, isusumbong kita sa iyong ama. Chenglu! Duwag. Isa kang traidor. Necia, naisip ko lang, hindi kita pwedeng iwan. Ayun na naman. Sandali! Kung hindi ako nagkakamali, hindi ba interesado kayong mahuli ang kampon ng ilog sa Zia? Pwede tayo magtulungan na lang para mahuli ang kampon ng kadiliman. Pagmamayari ng ang kanyang ilog Zia na yan, hindi ba? Pwede ba ako maglaban ng salawal ko yan? Ibig sabihin, ang baho na ng salawal mong yan. Sige lang, laban mo na. Hoy, hindi ako nakikipagbiruan! Napahiya ako sa mga kasama ko dahil sa'yo. Kaya humanda ka ngayon! Malas mo lang! Bakit mo? Ano ba? Kalasan! Kinos! Huy! Ano ba? Yun. Tingnan mo yun. Pinuno, sinasabing ang halimaw sa ilog ay mahilig sa mga bata pang kababaihan. Itong ginagawa natin dito ay pagsasen lang ng oras. Tumigil ka nga riyan. Hindi mo ba nakikita ang babaeng yan? Hoy! Lumapit ka nga sa amin. Talaga bang wala kayong magagawang maganda? Tingnan niyo naman ang itsura ko. Hindi ka respeto eh. Tingnan mo naman ang itsura niya. Parang pinaglumaan ng panahon. Huhubarin ko na tong damit. Kanina pa ako nangangat eh. Akala niya siguro ganun lang kadali. Grabe. Ano na naman ang problema niyo? May mali ba? Nandun na siya. Ang halimaw, nagpakita na. Buti pa, umalis na tayo rito.
Maniwala naman Ang itsura niya. Ay, naka. Talagang kayo, ang hilig niyo manloko. Ayoko na! Hindi na! Nasaan na siya? Hindi ko napansin. Kung ganun, ikaw pala ang dahilan, Dragon. Chenglo! Ako nga, si Neisha, ginagalang at hinahangaan ng lahat. Binibini. Kumusta? Nasaktan ka ba? Ayun na siya! Sama mo! Ayaw mo lumaban ng patas! Lumayo ka nga sa akin! Kung talagang mahusay ka, tapusin mo ngayon din ang dragon na yan! Gusto ko ipaliwanag niya. Una, hindi ko sinabing mahusay ako. Pangalawa, Gawin mo na lang! o sige! Manood ka lang. Ay! Ang galing niya! Dragon! Gusto kong malaman mo, marami ka nang nabiktima! Edo! Anak ka! Makapal nga ang balat mo! Buti pa tuturuan kita ng leksyon! Bakit narito ang mga yan? Kamahalan! Kasalanan ko ang lahat! Huwag niyo siya saktan! Aamin ka ba? Sa kasalanan mo! Winakasan ko lang ang buhay ng dragong yon. Ano bang mali ron? Ipinagbawal ko ang pagpunta ron! Kamahalan! Tama na! Teja! Hindi mo na lang ang mali mo! Walang mali ron! Ah, ganun! Pwes ito ang parusa sa hindi mo pag-amin! Leijing! Teja! Anak, naririnig mo ba ako? Leijing, hindi na makatao yan! 3 taon ko siyang ipinagbuntis! Ako lang din ang nag-alaga sa kanya! Tapos ganito lang ang gagawin mo! Ang dragon na yun ay mula pa sa silangang dagat ng China. Naatasang magbigay ng tubig ulan sa Shengtangguan. Ngunit kayo winakasan niya ang buhay nito. Tiyak na parurusahan tayo ng Diyos at malalagay sa panganib ang mga tao. Kung ganun pala,
Marami na nabiktima ang dragon sa labas ng bayan natin. Bahagi yun na sakripisyong kailangan gawin upang maparatili ang lagay ng panahon dahil sa mundong ito. Sino mang sumuhay sa Diyos ay kampo ng kadiliman. Ngunit hindi ba ibig niyo maging isa akong immortal? Kung ngayon ay sinasabi niyo kinakalaban ko ang langit, kampo na ba ako ng kadiliman? Aba talagang... Mga kawal, ikulong siya ngayon din. Ayoko na siyang makita pa! Huwag niyo siyang gagalawin! Ano ba? Bitiwan niyo siya! Mahal na Diyosa, sa nagdaang panahon, lumiligid ang mga ulap at bumubuhos ang ulan para sa inyo. At ngayon, tila yata, hindi ka na magkakampanan ang pagiging isang immortal. Patawad. Kung hindi ko nagkampanan ng kasunduan, pangako ko, magsasanay ng mabuti nang walang kapalit. Teka! Ba't narito ka? Gusto ko lang ng ibang klaseng paligid para maiba naman. Pasensya na po kayo, Ginoo. Wala yun. Sige na, umalis na kayo. Buti pa. May tatanong ako sa'yo. Pero huwag ka magagalit, ha? Sige, tanong mo lang. Yung estilo mo kasi. Talaga bang ganun ka sa babae? May kabastusan kasi. Lilinawin ko lang, ha? Wala akong balak ligawan ka. Tinulungan lang kita ron sa may ilog. Saka, sino ka ba? Tinulungan, ha? Paano naman yung ginawa mong pagpapakilala? Masyadong makaluma. Yun ba? Si Chenglo ang nagturo sa akin nun. Hindi ganun ang estilo ko. Hindi yun galing sa akin. At kung hindi mo nagustuhan, mag-iisip ako ng iba. Hindi ba ayaw mo na magalit pa? Pero sa totoo lang, ang tikas ng dating mo habang nakikipaglaban. O ayan, ha? Pinuri na kita. Prinsipyong makaluma. Teka nga, hindi ba dapat masaya ka sa nangyari? Ano bang problema mo riyan? Ha? Wala. Ikaw, bakit ba ganun na lang ang pagnanais mo na mapatay ang dragon doon sa may ilog ng Zia? Ay, hindi totoong gusto ko siyang mapatay. Huwag mong paniwalaan. Kami ng aking ina ay nakatira sa Lingshui malapit sa ilog Zia. Nabubuhay kami sa pangingisda lang. Noong 3 taong gulang ako, nangisda ang aking ina noon. Ngunit hindi na siya nagbalik. Ayon sa mga tao, may kampon nga raw ng kadiliman dun sa ilog. Kaya nagsilikas ang lahat. At ako naman naulila. Kaya heto ako ngayon.
Kaya naman pala, iniisip mong kaya ka naulila ay dahil sa dragon kaya naghihiganti ka. Hindi lang naman yun ang tanging dahilan. Naramdaman ko na kung paano mawala ng mahal sa buhay. Kaya ayokong mangyari pa ang ganun sa iba. Nesha, maraming salamat. Salamat saan? Siya nga pala, baka bukas ay palabasin na ako ng aking ama. Paglabas ko, isasama kita para matalo mo na ang dragon na yon. Talaga? Ah, sana pakainin mo rin ako, ha? Walang problema. Pangako! May pag-ganyan-ganyan ka pa, ha? Sige. Ayos. Sino ka? Hindi ka pwede rito. Baka bubuting umalis ka na. Malakas ang ulan. Sana makabalik ka agad. Pinagbaon kita ng mainit na sabaw. Ubusin mo yon, ha? Narinig mo ba ako? Oo, narinig kita. Aalis na ako. Mag-iingat ka. Chenglu, isama mo si Nis at asawa ko palabas ng bayan. Madali ka! Masusunod! Labing-walong taon na. Ngayon nagbalik ako. Hindi ka man lang baluluhod. Anong nangyari? Hindi mo ba natatandaan ang sinabi ko noon? Kailangan magpunta ni Necha sa Chanyuan para magsanay. Hindi lamang siya nabigo kung hindi pinaslang niya pa ang dragon ng Ilog Zia at tumaliwa sa kanyang kapalaran. Li Jing, hindi mo dapat hayaang madamay ang mga inosenteng tao nang dahil sa iyong anak. Ha? Nagbago agad ang isip ni Ama? Kita mo na? Sabi ko sa iyo eh. O, kumusta na? Tayo na, bilisan mo. Bakit? Tayo na. Bilisan natin! Ano nangyayari? Chenglu, nasa si Ama? Huwag ka ng maraming tanong. Isama mo siya at umalis na kayo rito. Doon kayo dumaan sa likuran. Kukunin ko pa ang iyong ina. Sige na! Bilisan nyo! Ang totoo, nagsisisi siya sa kanyang ginawa. Kaya nung napaslang niya ang dragon, hindi na siya bumalik sa Siyentang Guan. Tandang tayo, ang nanggawa ni Neja,
ay dahil sa aking kapabayaan. Ako ang siya dapat mong parasahan. Nakikiusap ako na huwag niyo nang idamay ang mga tao. Handa akong pagbayaran ang kasalanan niya. Tandang dagi, nagpamakaawa ako. Dahil hinayaan mo siyang gumawa ng masama, hindi mo ako masisisi sa pagiging malupit. Ano? Hindi ka man lang balalaban? Ay, nakabilisan niyo! Ay mula pa sa silangin dagat ng China, naatasang magbigay ng tubig ulan sa Cheng Tanghuan. Ngunit kayo winakasan niya ang buhay nito. Tiyak na parurusahan tayo ng Diyos at malalagay sa panganib ang mga tao. Mesha, pilos na kayo! Ano iniisip mo? May demonyo raw! Tayo na, pastangin natin! Teka, matagal na tayo magkasama pero hindi ko pa rin alam ang pangalan mo. Ha? Saka na. Hindi pa kita kilala. Ba't ko sasabihin ang pangalan ko? Binabalaan kita. Huwag kang pakampante. May demonyo kang kalaban. Ay, nako. Huwag ka na magpagod. Kayang-kaya ko na yun. Hintayin mo ako sa likuran. Huwag ka na mag-alala. Bibilisan ko ito. Bakit ba palagi ka na lang pabida, ha? Pupunta rin ako. Huwag na. Hintayin mo ako. Isasama kita sa paghahanap sa susunod sa buong mundo. Teka! Ang pangalan ko ay Ling Zhu. Ling bilang puso. At Zhu bilang perlas. Ano nangyayari? Bakit niyo sinasaktan ng aking ama? Mabuti. At narito ka na. Ang dragong iyon ang Diyos na nagsisilang ng lahat at nagbibigay ng mga ulap at ulan. Sa iyong palagay, anong kasalanan ang nagawa mo nang siya ay iyong paslangin? Oo, nagawa akong paslangin ng dragong yon. At yun ang dapat. At hindi ko kayo kailangan upang pangaralan ako. Iyan ang nararapat para sa isang walang galang. Ngayon, parurusahan ko ang mga nasa syudad gamit ang aking kapangyarihan! Kailangan na natin lumayo! Siyang may kagagawa. Ako! Ay! Lalo na kagulo! Umuulan na. Walang kaya tayo rito! Lumaan sa lakisla! Ayos na kaya siya! Ayos na ba siya? Senyor! Uwi na! Hindi na, bilis! Bilisan niyo! Huwag! Ngunit, Huwag na! Li Jing, nagkasala ang anak mo sa Diyos, kaya dapat lang na mawala siya. Kung ikaw ang tatapos sa buhay niya, hindi na ako magpapakawala pa ng maraming kidlat. hoy, tanda! Di mo ako kailangan takutin! Ako mismo ang tatapos sa buhay mo at iaalay kita sa mga kababayan ko! Di ka! Lumabag ka sa batas ng kalangitan. Lumuhod ka ngayon din
at humingi ng tawad kay Tandang Tayi. Patatawarin ka niya. Humingi ng tawad. Kayo ang nagturo sa akin ng tama at mali. Ngunit ngayon inuutusan niyo akong lubod para humingi ng tawad sa isang ubod ng sama. Hindi sa lahat ng pagkakataon ay tama ang sinasabi sa inyo na matandang yan! Suwain ka, bata ka! Noong ako ay bata pa, itinuro ninyo sa akin ang paghawak ng espada. Kahit wala pa akong muwang, itinuto ko sa inyo ang espada at pinagalitan niyo ako. Tapos sabi niyo, ang espada, isa kalaban lang itututok. At hindi kailanman sa isang mahal sa buhay. At ngayon, tila hindi ko na yung mapangahawakan. Makinig ka! Inaamin kong ako ang pumatay sa dragon, kaya wag mo nang idamay pa ang iba. Ako lang ang may kasalanan. Alam mo, wala akong pakialam kung sino ka. Ang mga taga-Chentang Guan at pamilya ko ay walang kasalanan sa'yo. Ama, patawad ko nag-isuwail ako. Pero wag niyo akong husgahan. At hindi rin ako aamin. Ngayon, ibabalik ko sa inyo ang dugo at laman ko. Mula ngayon, kung maglalaho man akong bigla, hindi ko kayo ipahihiya. Ama! Ikaw pa rin ang gusto kong ama sa kabilang buhay. Hindi matatawaran ang pagiging matuwid mo, Li Jin. Paano nangyari ito? Winakasan ko na ang buhay mo noon pa. Hindi ako nagkamali ng hinala sa iyo. Batas kang maituturing ng iyong nasasakupan. Ngunit tagasunod lang sa harap ng kahit na sinong Diyos. Pagbabayaran mo itong babae ka! Tapusin mo na ang buhay ko! Nagmamakawa ako! Tapusin mo na ako! Bakit kita kailangang tapusin? Ang gusto ko, mabuhay ka pa ng matagal upang makita mo maging dagat ng apoy ang bayan mong ito. Nang sa ganun, maitatapon ko na kayo mag-ama sa kung saan kayo nararapat at yun ay walang iba kundi sa impyerno!
Tingnan mo, sa wakas nagising na rin ang ating magiting na general. Mga sugat niya sa mukha. Matindi ba ang pinagdaanan ng laban? Mga kampo ng kadiliman. Sa loob ng mahabang panahon, ikaw at ang anak mo ay tinula kami sa kasulok-sulukan. Ngayon ay tuturuan kita ng lensyon. Ako naman! Hindi mo na ako dapat iniligtas. Hindi ka na dapat pumarito. Kasalanan ko ito. Namalikmata lang ako. Maaari nga namamalikmata ka lang. Ngunit ang tanong ay, bakit ako nariyan sa isip mo? Ang babalay ko. Huwag mo akong istorbohin. Naistorbo ba kita? Hindi kaya ikaw ang istorbo? Patay na ako at alam mo yan. Nakalimutan mo na ba? Buti pa, hayaan mo na lang akong mabuhay muli. Maganda yun, hindi ba? Napakayabang mo naman. Hindi kita gano'ng kilala. Kaya kung maaari, umalis ka sa isip ko. Teka. Huwag mo naman akong takutin. Magpakita ka. Nasaan ka? Ilusyon lang ito. Ang lakas ng loob mo. Sino ka? Nesha, ikaw ba yan? Magpakita ka. Parang awa mo na. Huwag mo naman akong takutin. Hindi kita tinatakot. Pati kabayo ngayon nagsasalita na? Gustong ipaalam ni Tayi sa'yo na ako ay isang immortal. Ngayon, isang kaluluwa na lang ang natitira sa kanya. Sa loob ng 7 araw, kailangan madala mo ang puting lotus sa ginintoang kuweba sa bundok ng Tianyuan upang maibalik muli si Nesha. Sa ganoong paraan lang siya mabubuhay. Muli siyang mabubuhay? Puting lotus? Anong klase? Namamalik pa talagang uli ako.
Ang kamahalan! 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 Upang matalo ang kampo ng kadiliman, maraming buhay ang nasawi. Ngayon, ito na lang ang natira. Labis kayong nagdusa. Patawarin ninyo ako lahat. Tama na, kamahalan. Kamahalan. Si CJ may gawa ng lahat ng ito, ng ulan at hangin. Kaya nagulo ang mga tao. Kailangan namin ng isang mamumulong kagaya ninyo. Kaya naman, susundin namin kayo hanggang kamatayan! Susundin namin kayo hanggang kamatayan! Wala na si Neja. Nadamay rin ang aking nasasakupan. Ayoko na makita pang masawi kayo. Kaya hayaan ninyo ako mag-isang... Kamahalan! Galit si Nesha sa kampo ng kadiliman. At lahat sila ay takot siyang makaharap. Kung nasa kalangitan man siya, hindi niya makikita ang kalagayan natin. O makita kanyang nawawalan ng pag-asa at takot nang lumaban pa. Nasakop na tayo ng kadiliman. Natatakot akong pati kayo ay madamay pa. Hindi natin kayang harapin si Shiji ng tayo lang. Kailangan natin ng marami pang makakasama. May ilan akong kakilala. Pwede natin silang lapitan. Sino ang mga yon? Ngayon alam ko na kung bakit ayaw mo umakyat dito. Ang bundok ng Tianyuan ay napakahirap akyatin. Alam mo, halos mamatay ako sa pagod. Bukas ng umaga, nasa tuktok na tayo. Kung buhay ka lang, sisingiling kita. Kasi ang dami mong pinaggagawa eh. Pakainin mo ako na masarap. Narinig mo? Kapag hindi ka nagsalitang bulaklak ka, ibig sabihin payag ka. Pahinga muna tayo, ah. Tiyak, mahabang paglalakbay na naman bukas. Magpakita kayo! Sa lahat ng ayaw ko, ay ang naiistorbo, pati ang pagkain ko. Magsalita ka. Anong ibig sabihin yan? Hindi ako naparito para makipaglaban sa inyo. Dalubhasa kayo mananandata at alam ko na balitaan na ninyo ang mga nangyari. Sa ngayon maraming tumatangis sa taghihirap at labis ang kahihiyan ng mga taga-Tientangguan. Sinasabing, ang mga gaya niyo mga mandirigma ng kampo ng kadiliman ay mauhusay pagdating sa pakikipaglaban sa mga kampong yun. At sa kabaitan, katapatan at katangian ninyo, nakabuo kayo ng samahan. Kaya ngayon, nakikiusap ako sa inyo. Tulungan ninyo kami upang may salba ang lahat. Ang totoo, mag-isa lang ako pumarito. Maaari ninyo akong iligpit kung nanaisin nyo. Kung yan ang gusto mo, sige! Babayaran ko naman ang gagawin nyo! Ito ako ninyo! Anong klaseng kabayaran naman yan? Ito ang dapat sa'yo! Tama na. Maliit na halaga man yan. Salapi pa rin yan. Lumayo ka nga.
Tumayo ka, kapatid. Sa susunod kasi, kung may kailangan ka, huwag ka na magpaligoy-ligoy pa. Tingnan mo yan, hindi ka tuloy nila naintindihan. Kailangan natin kumilos. Siyentang Juan, nariyan na kami. Ah, teka! Diyosa, nakita ko na ang pinagtataguan ni Li Jing at pakakawal niya. May natitira pa pala siyang mga tauhan. Kailangang tipunin mo ang lahat. Si Chenglu! Wala pa ba siya? Wala nang magagawa, kundi ang lumaban! Mga kawal! May hindi tama. Napakabilis nila. Kumalat kayo.
Hindi pala totoong may kuweba sa bundok, Tianyuan. Oo nga naman. Sa tubig lumalago ang lotus. Paano lalago ito? Sa kapirasong lupain ito. Tatakot ako. Lahat ng ito ay isang panaginip lang. Hinahanap-hanap na kita. Hindi naman masamang makasama ka sa oras ng aking kamatayan. Kamahalan! Pasensya na. Kung kailangan ako dumating. Wala yon. Tamang-tama lang ang dating mo. Alam niyo, kamahalan, kami nang bahala rito. Pahinga ka na lang. Baka hindi niyo na kasi kaya. Alam mo, bata, masyado ka rin mayabang, anak. Nagpapainit pa lang ako.
balang kaya nila. Wala na ba? Mukhang may natira pa. Kala ko naman lalaban pa. Anong lugar ito? Nasa impyerno ba ako o sa langit? Napakabata mo pa. Ano at nakapagsasalita ka ng ganyan? Kasi tumalon ako kanina sa bangin. Kung wala ako sa impyerno, nasa na ba ako ngayon, ha? Walang kamuwang-buwang. Ang lugar na ito ay ang dulo ng iyong paglalakbay. Bundok Tianyuan, ginuntuang kuweba. Ha? Parang hindi naman to kuweba. Lagay ng puso, pagramdam ng puso. Ako nga pala, ang disipulo ng Diyos na si Yuan Shi. Ako si Tandang Taiyi. At ngayong tapos na ang pagdurusa ni Neja, kailangan mo na lang ilagay sa pusali ang bulaklak na yan at tutulungan kitang maibalik siya sa mundo ito. Iyon nga lang, kapag siya ay nabuhay muli, taglay niya ang ugaling magagalitin na kailangan tuparin ang isang misyon at hindi marunong mangulila sa nakaraan. Kung ganun, Kalilimutan niya ang anumang nakaraan meron kayong dalawa. Kailangan mong pag-isipang mabuti, bata. ayos lang. Hindi naman kami ganong magkakilala.
Makatandaan niyo lang, ang pangalan ko, Xiang Fanglei! Neja, buhay ka. Chenglu, mabuti pang lumayo na kayo rito ni Ama. Kailangan kong harapin at talunin si Shiji. Hindi ka man tinanggap sa impyerno o sa kalangitan. Sa pagkakataong ito, titiyakin ko sa iyong hindi ka na mabubuhay pang muli! Kamahalan, tingnan niyo. Shiji, napasayo ang kapangyarihan ng dragon. Ngunit sana ikinalingan mo ang iyong pagsasanay at sinapuso ang lahat. Ngunit marami kang sinakang mamamayan at hindi ko mapalalampas ang lahat ng yon. Hindi magtatagal at malalaman mo rin na hindi pa tapos ang laban. Na kailangan mo rin magsanay pa upang maging ganap na immortal.
At upang maging ganap ang iyong kapangyarihan, Necha, patawad kung sakali hinusgahan kita at sinisi kita. Dahilan upang mangyari ito. Ama, hindi tayo mga banal. Huwag mo sisihin ang iyong sarili. Hindi ka nagagalit sa akin. Kailangan ba talagang magalit pa ako? Pinamumunuan tayo ng palpak na emperador. May mga kampon ng kadiliman pang nagpapahirap sa mamamayan. Sa ngayon, ang tungkulin ko ay tapusin ang paghihirap nila. Kamahalan, bakit tila may nagbago sa kanya? Bakit narito ka? Kilala ba kita? Ikaw ang nakapatay ng dragon dito. At tinalo mo si Shiji. Maging ang mga kampo ng kadiliman. Bayani ka ng bayang ito, kaya lahat kilala ka. Ay, siya nga pala. Ligtas na itong ilog ng Zia. Bakit naparito ka pa? Dito kami napadpad. Iniisip ko kasing parang may kulang at tila nawawala sa aking alaala. Kaya naman naglakad-lakad ako, baka sakaling may manumbalik sa akin. May mga naalala ka na ba? Wala pa. Eh ikaw, bakit narito ka? Ako? Hinihintay ko ang kaibigan ko. Dito niya kasi sinabing tatalunin namin ang mga kampo ng kadiliman at pakakainin ng masasarap. Hindi naman ako ang tinutukoy mong yan. Nanaginip ka ba? Ang kaibigan kong yon, ang kauna-unahang mestrong mangangaso. Hindi naman kita gaano kilala. Kaya bakit kita hihintayin? Teka, pwede kong ipaalam sa kanya ang tungkol sa mga sinabi mong yan? Sino ka nga pala? Ako si Lingshu. Ang salitang Shu ay perlas. At ang Ling naman ay puso. Lingshu. Tatandaan ko.
我镇守天宫，在风火轮扭动天空，我飞上太空，上天下地我已成神。我气势如虹，三头六臂不得之身，我四海金龙，只闻其名不言真身。我镇守天宫，在风火轮扭动天空，我飞上太空，上天下地我已成神。我气势如虹，三头六臂不得之身，我四海金龙，只闻其名不言真身。连一句咒语召唤出的三头六臂，我的英雄事迹能追溯到盘古开天辟地。你的战斗力也不及我的1/3，跨过几个世纪还能接到我的事迹。我本是一个俗子，没有顾虑肉体分身，无意打扰那龙宫，只想过得本本分分，不想连累家人。你还问我此话当真？我宁下地狱，不在人间做个烂人。想要出魔化地为牢，我已成佛，佛对我说，恩怨轮回只是一个经过，过程很多，无奈是是非非，对对错错，错不在我，世间疾苦又怎都能看破。我这良心，谁是要听？最恐怖的不过是人心，点石成金，千金散尽，别躲在角落发神经，绝不放弃，一一争地，看清我的一身正气，我的努力，拿起武器治好你的中二病。我镇守天宫，在风火轮扭动天空，我飞上太空，上天下地我已成神。我气势如虹，三头六臂不得之身，我四海金龙，只闻其名不言真身。我镇守天宫，在风火轮扭动天空，我飞上太空，上天下地我已成神。我气势如虹，三头六臂不得之身，我四海金龙，只闻其名不言真身。我一个大招，马上就能飞到你身边，1秒钟我赶来支援，不管你有多危险，你也不用太介意我手中的乾坤圈，我打架不插眼，哎，打人不打脸。多少故事在流传，封神我听了10000年，多少平平淡淡，心心愿愿，长路又漫漫。我也曾为你流过血，为你摘下天上的月，兢兢业业，轰轰烈烈，到头凄凄惨惨切切。问问谁在背叛那成全力的战乱？多少江湖恩怨，生死间的磕磕绊绊，还有多少眷恋都被岁月冲淡，打到魂飞魄散，让你看我活得多灿烂。加速了马力，拿起火铁链，鼓起了勇气，踏上时光机，带上普利，穿上精神衣，你望尘莫及，我奋战到底，我经济独立，连8块腹肌，你不要妒忌，把我的步履，你的腹肌，向背后偷袭，留下了足迹，我请你告密。在风火轮扭动天空，我飞上太空，上天下地我已成神。我气势如虹，三头六臂不得之身，我四海金龙，只闻其名不言真身。